please always be careful when we work in electrical. Thank you very much. Hello po mga tol. Gusto ko lamang pong share sa inyo ang aming antenna TV satellite na nagkaroon ng problema at kung paano ko inayos. At sana kung bago kayo dito sa channel ko, huwag sanang kalimutang i-click ang subscribe at saka yung like and share at para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po. Bali pala ang problema ng satellite namin, kahit anong gawin kong scanning ay hindi ako makakuha ng satellite, hindi ako makapag-lock. Sinubukan ko yung mga iba-ibang naka-store na satellite sa amin, halimbawa yung Arabsat at saka Nilesat. Kahit gawin kong scan ay walang naglalak. So naisip ko may problema talaga ang antena. Kaya nang binuksan ko yung dome at hindi ako nagkamali, nakita ko physically yung azimuth belt ay naputol. Sa katagalan nagkaroon na ng sira, naglamat hanggang sa bumigay na itong azimuth belt. So makikita nyo rito na binuksan ko itong antena namin. Ito na yung physically na itsura. Tinanggal ko na yung nasirang belt. May mga konti pang mga dumi dito sa mga gilid kasi nalusaw yung belt niya siguro sa init na tsaka sa katagalan. So yan, makikita nyo, kailangan kong tanggalin talaga para malagyan ko ng panibagong belt ang aming satellite azimuth belt. Bali po ang aming mga satellite antenna ay mayroong tatlong stepper motor sa loob. Ang bawat stepper motor ay dinadrive ng mga belts. Kaya ang una ay yung tinatawag lang azimuth stepper motor. Kaya meron siyang azimuth belt. Tapos yung pangalawa elevation stepper motor. Kaya meron siyang elevation belt. At ang huli yung skew stepper motor para yun sa skew belt. Kaya bawat isa nun ay chinecheck ko tuwing binubuksan ko to. Pero ito, napansin ko itong azimuth na belt na ito yung nagkaroon ng problema ngayon dito sa aming satellite. Ang pinakatrabaho lang nitong azimuth na ito ay para i-scan niya o ikot niya yung antena from east to west. Yan ang pinaka-function niyan, east to west ang pinaka-ikot ng antena. Ngayon ito namang skew belt o ang tinatawag nilang elevation belt, 0 degrees, from 0 to 90 degrees ang pinaka-maximum nun na posisyon sa elevation. So ito ngayon ini-scan ko, nung nailagay ko na yung azimuth belt. Ito yung nakita nyo ngayon, yung kulay brown na yan sa pinaka-base niya. Yan ang nagde-drive sa motor niya sa azimuth motor, drive belt. Tinitingnan ko kung magandang pagkalagay, maayos, kung walang sablay at kung lang siya, kung smooth. Inadahan ko siya kasi malalaman ko kung mayroon pang mga problema o may sayad pagka inikot ko ay hindi nagre-response ng maayos. So ito ngayon, na-inspect ko na, nakita ko na maganda na yung response niya. Kaya mamaya makikita nyo, i-applyan ko ng power, makita nyo paano mag-function itong antena namin. Mag-initialize siya at iikot siya ng more or less less than 2 minutes para makumpleto niya yung initialization. At pagkatapos ng ma-initialize, i-set up ko yung position ng satellite. Halimbawa, kukunin ko ngayon dito itong malaking antena na to, nakatarget ito sa Arabsat o sa Badersat. Kaya nakaset up lahat yun doon sa tinatawag nilang antenna control unit sa baba, sa below deck equipment. Ito namang nakita nyo ito yung above deck equipment. Itong antena na to, itong dome na to. So in-inspect ko bago ko i-applyan ng supply o lagyan ng power kung walang naiwan na mga
konting mga gamit pa o yung mga pinagamitan kong tools. Inspect ko mabuti bago ko applyan, baka yun nga sumabit o kung ano, magka-problema. So tingnan natin, obserban natin ang initialization ng antena kung tama na o kung nag-success ang ating paggagawa. Tingnan po natin. Bali, ito po pala yung posisyon ng ating satellite na in-scan ngayon. Itong Arabsat. Ang kanyang elevation ay 60.6 degrees at ang azimuth naman niya ay 212.5 degrees. So ang elevation niya ay mataas, kaya malakas ang signal na makukuha natin pag mataas ang elevation. At hindi siya masyadong prone sa blocking signal dahil nga po mataas ang kanyang elevation. Mamaya ipapakita ko naman sa inyo yung posisyon ng Nilesat. Pero ngayon itong ginagawa natin ngayon ay in-scan niya yung Arabsat. Ito yung aking nakapokus ngayon. Arabsat, naka-program itong antena na to. Bali po pala ang setup ng mga antena namin ay dalawang TB90, yung dalawang malalaking antena, at saka dalawang TB60. Bali sa harapan yon, yung TB60 na antena namin ay nakalagay doon sa forward, doon sa itaas ng bridge, sa bridge deck namin doon. Ito namang dalawang malalaki na TB90 antena, nakalagay naman ito sa mast, sa antena namin dito sa mast. So dalawa sa port side, dalawa sa starboard side. Sa port side naman, isang malaki sa mast at saka isang malaki sa bridge, sa itaas ng bridge. Sa ganun din sa starboard side, isang malaki sa mast at saka isang malaki sa itaas ng bridge, sa rooftop. Bakit apat ang antena namin? Ang setup ay ganito. Bali kasi ang bangka, kapag umiikot siya, yung mast na nakalagay dito sa itaas sa rooftop ay nabablock ang mga antena pag umiikot. Kaya minsan napapansin na nawawala yung signal, bigla na nawawala yung channel. Dahil nga pag umiikot ang bangka, na sasaglap niya o nahaharang ng mast. Kaya magkakaroon siya ng error sa display na black signal. Kaya ang ginawa ng kapitan namin ay nagpalagay siya ng apat na antena, dalawang Arabsat at saka dalawang Nilesat. At mayroon kaming tinatawag na diversity kit o yung switching. Kapag na-block ang isang antena, mag-switch siya sa kabilang antena para yung signal tuloy-tuloy na napapanood ng may-ari o ng amo namin. Bali, itong dalawang ito na Arabsat, itong dalawang malaki Arabsat ang nakapokus, yung dalawang malit naman Nilesat na naka-setup, naka-program yung antena na yon. So yung diversity kit o yung switching ay nakakatabi ng mga antenna control na kung saan naka-program doon sa aming radio control o radio room control. Nandun lahat yung mga equipment ng below deck equipment ng mga satellite antenna namin. Kaya doon ko sineset up o pinoprogram yung mga satellite na gusto naming may palabas dito sa aming mga antena. May capability ang bawat antena namin na itong TV60 antena o TV90 antena na makapag-stored siya ng Nilesat at saka Arabsat. May tatarget niya yon bawat isang antena. So ang setup ngayon, itong dalawang malaki naka-setup ngayon sa Arabsat. Isa sa port side at saka isa sa starboard side. Ganon din sa dalawang maliit namin. Nilesat, isa sa port at isa sa starboard side. Nilesat naman ang nakaprogram doon. Kaya kapag nagbibiyahe kami at gumagalaw yung bangka, nagmamaniobra, umiikot siya o lumiliko, kahit na ma-block ang antena, may sumasalong isa, nagsushoot sa kabila,
Kaya tuloy-tuloy yung signal at hindi mo makikita yung transfer switch niya na napakabilis. Parang kisap mata lang, hindi mo mapapansin na nag-switch na pala sa kabilang antena. Ganon kaganda itong switcher namin na tinatawag nilang diversity kit. Ito ang naging pinaka the best solution kung sakali mang nagkaroon tong black signal o black shortage signal pag nawawala ang isang antena signal. Pag umikot na naman tuloy-tuloy ang bangka, nag-switch ng tuloy-tuloy din yung aming diversity kit. Kaya napakaganda ang sistema itong aming antena. Kaya ito bihira lang, talagang bihirang-bihira lang na nagkakaroon ng problema. Mostly na-encounter kong problema dito ay yung mga belt ay nagkakaroon na napuputol dahil na rin siguro sa kalumaan na rin sa katagalan. After 2 to 3 years doon ko lang na-encounter ng mga problema. Pero napakagandang sistema nito. Yung unang problema na na-encounter ko sa antenang ito yung skew belt. Ang skew belt na nakalagay sa mismong disc niya, sa mismong reflector. Dahil ang skew belt, pag yun ay nasira, nagkakaroon ng tinatawag nilang LLS or lower limit switch. Hindi niya nakumpleto yung initialization dahil nga yung skew belt ay naputol o nasira. Ganon din yung azimuth belt. Hindi niya na kukumpleto yung initialization dahil yung cycle ng program ay at least less than 2 minutes na kumpleto niya yung initialization bago pupunta sa setup na i-scan niya yung mga satellite. Kaya ito ay napakagandang sistema. So, titignan natin ngayon. Yan, nakapokus na. Pagka ang antena, nakita na niya yung satellite, maglalak na siya. At kahit umikot-ikot ang bangka, nakatarget na yung antena, hindi mawawala ang signal. Ayan ang kagandahan nitong motorized or satellite antena namin. Kahit magalaw, hindi pa rin kami nawawalan ng signal. Dire-diretso siya. So ito, nakatarget na siya. Nakapokus na ngayon siya. So umikot uli dahil niscan ko yung control. Tinigurado kong makakas niya uli yung signal na tinatarget natin. Bali, ang nakapokus ngayon ay Arabsat. Ang elevation niya ay 60.6 degrees at ang azimuth niya ay 212 degrees. Yan ang pinaka-location or position ng antena natin. Ayan, nakita nyo, na-target niya uli, na-ilock niya. Ibig sabihin, maganda yung pagkagawa. Yung azimuth na nilagay ko ay nag-response ng maayos, na mabuti. So, successful ang repair ko. So, makita nyo mamaya, ibabalik ko na yung cover nitong dome na ito at titingnan ko yung mga channel sa TV kung naka-lock na doon na lahat, kung maganda ng signal. Thank you very much po. Bali, ito naman po ang posisyon ng Nilesat namin na nakaprogram ito doon sa dalawang PB60 namin sa itaas ng bridge deck sa starboard side at sa port side. Ang elevation ng Nilesat ay 32.8 degrees at ang azimuth niya ay 250.6 degrees. Ang satellite location nito ay 7 west sa 7 west sa orbit. Yun namang Arabsat o Badarsat ay 26 degrees east. Ang ito namang Nilesat ay 7 degrees west, Nilesat 201. Kaya ito ang satellite na mostly ginagamit dito sa Middle East, dito sa Saudi Arabia, ang Nilesat at saka ang Arabsat. So ito yung ginagamit ng amo namin na nandito lahat ng mga programs na gusto niyang panoorin, yung mga Arab channels at saka yung mga OSN na mga movie, nandito lahat dito sa mga satellite dito na nakaprogram. Sa susunod po na video na gagawin ko
Yun naman pong mga antenna control or below deck equipment ang ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinoprogram yung antenna control, kung paano ko pinoprogram yung aming head-end satellite sa aming mga modulator, at saka kung paano ko kino-convert yung mga frequency na mga transponder, at doon lahat yung mga programming section ipapakita ko sa inyo. Ito purely mechanical ang nakikita nyo rito sa ginagawa ko ngayon dito sa mga antena sa above deck equipment. Ito yung makikita nyo yung mechanical ng antena namin. Nandito yung motorized, LNB, yung tinatawag nilang e-box or electronic box nandito sa loob ng antena na to. SQ box nandito rin, yung mga controls niya, may mga electronics din siya sa loob ng antena nito, at ituturo ko din sa inyo sa susunod na gagawa kong video. So sana tapusin niyo itong video na to at mag-enjoy kayo sa movie. Maraming salamat po, at sana huwag niyo kalimutang click ang subscribe at saka yung bell notification, like and share para naman ma-notify kayo sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat po, at enjoy the rest of the video. Thank you very much po, and always take care. God bless. Sana tapusin niyo itong video na to hanggang sa makita nyo kung paano namin ibinalik yung cover ng dome ng antena namin, dahil medyo may kalakasan na yung hangin, kaya hindi na ganong safety, hindi kaya ng 2 tao lang. Kaya tumawag ako ng mga backup o mga kasamahan ko, siguro 3 o 4 hanggang 5 kaming naglagay ng cover, dahil ito ay nasa mataas na posisyon at delikado ang paglalagay, lalo na kung malakas ang hangin. Nasa 10 or 12 knots na yung speed ng hangin ngayon, kaya hindi na kaya ng 2 o 3 tao lang. Kung ito ay nasa mababang location lang, tulad nung nasa forward, nung nasa ibabaw ng bridge deck, ay kahit isa o kahit ako lang mag-isa, kaya kong ibalik o tanggalin ng dome cover, dahil nandun lang sa pinaka-bridge na sa taas ng rooftop ng bridge, hindi aakyat ng mast. Ito kasi nasa taas ng mast, kaya double talagang ingat. Kailangan safety talaga ang pagtatanggal at ang pagbabalik. At medyo malakas na yung ng hangin. Kaninang bago ko buksan ito, yung nuts nasa 5 knots or below, napaka safety yun, napaka mahina ang hangin, ang nuts ng hangin, ang speed ng hangin. Pero ngayong medyo nang natapos ko na, medyo bago tanghali na ito, umabot na ng mga 12 or 12:30, nagiba na yung speed ng hangin, medyo lumakas na, kaya humingi na ako ng backup para safety kong maibalik o makover itong dome antena namin. At tignan nyo kung paano namin nilagay, paano namin sinecured, at binigyan ko, at pagkatapos tinignan ko yung surroundings ng roof ng bangka namin, makikita nyo yung mga dome na sinasabi ko sa inyong 2 sa forward na TV60 na maliit, at saka itong katabi nito na sa port side na TV60 rin sa mast. Makikita nyo po rito. So sana po tapusin nyo, at maraming salamat po. Ingat po palagi, and God bless us all. Thank you po.